Breaking news po mga kababayan. Nako po, eto na. BBM at Martin Romualdez nag-aaway na. Tinatabla na si Martin Romualdez ngayon na dati-rati ay untouchable. Nako, eto na. Matindi na po ang nangyayari ngayon na away sa politika. Magpinsan, nagboboksingan na. Totoo kaya ito mga kababayan? Dahil sa balitang ito tila itong si Martin Romualdez ay idinidikit na kay Saldico. At ito ay pinapasabog na ng admin ni BBM. Ito yung title, Romualdez Saldico. Masaya. Bakit kayo masaya? Masaya binabakbakan ni BBM. BBM admin na bulaga. Yari na mga kababayan, mamaya itong si pinsan ni BBM ilabas din yung ebidensya na nag-uugnay kay BBM dito sa flood control na kung sino ang mastermind. Matindi sa politika. Walang permanente na kaibigan, kapatid man, pinsan man yan o kamag-anak. Pag pangalan na, magsisiraan na ito. Kaya ngayon mga kababayan, si BBM, lumuluha daw, sabi ni General Macanyas. Kaya pasabugin na natin ang balitang ito mga kababayan. Tataas ang balahibo nyo dito. Dahil sabi nila dati, sabi ni Pampilo Lacson, walang ebidensya na mag-uugnay kay Martin Romualdez sa flood control. Pero ngayon mga kababayan, tila nagbago ang ihip ng hangin. Pati si John B. Rimulya, nagbabago na rin ang timpla. Tila yung mapait na kape, nagiging matamis na ngayon. Iba ang templado ng Malacanang ngayon. Pakinggan po natin si General Macanyas. Pasabugin na natin ang balitang ito. Gandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong article published sa Billionaire News Channel. Okay. Pahayag ito ni Secretary John B. Rimulya tungkol sa posibleng ginawa ni Romualdez at Saldico sa flood control scam. Title: Rimulya co-pocketed $1 billion hints boss Romualdez could have taken more. It's good na ngayon nagsasalita na ang Marcos administration laban kay Martin Romualdez. Dati-dati sabi wala daw Ngayon, nagbago ang ihip ng hangin. Tinatarget na nila si Saldico at Romualdez. Dati hindi nila pinapakialaman si Romualdez. Resigned, ako Bicol, Representative Saldico may have made off with as much as $1 billion from the graft-tainted government projects while his boss, late Representative and former Speaker Martin Romualdez, could have taken even more, according to Interior Secretary Juanito Victor Rimulya. Rimulya said that the amounts allegedly involved were so staggering that they could not be deposited in banks, prompting Ko and his courts to use cryptocurrency and even custom-built vaults to store their lot. By his own estimate, Rimulya said Ko could have amassed $1 billion while overseeing the preparation of the national budget as chair of the powerful House Committee on Appropriations. The Interior Secretary earlier disclosed that Ko had allegedly moved substantial sums through Middle East with assets stored abroad that included paintings, jewelry, and gold bars.
He said authorities received information that Co facilitated the transfer of around 5 billion pesos through cryptocurrency, while large amounts of cash were transported by private plane to countries in the Gulf. What stands out most in my memory are my failures. But because of them, Ayan, mga kababayan, naku po, matinding labanan ito sa politika. Tila si Sara ang masaya dito, mga kababayan. Region. 'Di ba? Syempre, nag-aaway na itong magpinsan na ito. Dati-rati pinagtatanggol, ngayon, inaaway na ngayon. Talagang nililink na po kay Saldico. Pati itong pagbili ng property, pasuntok-suntok na si BBM dito. Na tila nagbabago ang ihip ng hangin. Ano sinasabi ng komento dito, mga kababayan ko? Sir, wag na nating paniwalaan pa ang mga sinasabi ng magkapatid na yan na nililihis lang nila usapin. Naku po, baka iba na naman ang usapin nila, mga kababayan, tila nagpapabango na naman. Lahat ng ahensyang nagtatrabaho ng tama ang OBP lang. Kung hindi nila pinalitan si Senador Marcoleta, matagal nang tapos siyang investigation sa flood control. Nakakulong na sana yang si Tambaluslos at Saldico dahil bigyan agad ng hold departure order. Di sana nakalabas ang bansa. May malaking bayad yan. Just to avoid Marcos Jr., ganyan ang mafia style. At the end, sila ang maghalaka. Palabas po yan lahat. Minamanipulate po tayo hanggang mawala sa bola ang nangyari. Paikot-ikot lang yan. Sanay na sanay ng mga yan sa budol para mapagtakpan ang puno. Si Tamba at si Ko ikulong for sure. Kakanta sila na meron pang isang pinaka-mastermind sa kanila. Patungo talaga ito sa Malacanang. Love and peace, mga kababayan. Puro lahat ay sabi ni Remulla pero walang papelas na isubmit sa ICI at sa Senado. Wala pang linaw. Mahirap hulihin ang isang taong hindi naman hinuhuli. Hindi na ako naniniwala dyan, sir. Andito na si Ko pero hinayaan nilang umalis. Yari, mga kababayan ko. Sila ang magtatablahan pag ito ay nagkakabistuhan na. Remulla added that the former party list lawmaker had already mapped out an escape plan. Ito ang mautak si Saldico. Naisahan niya ang gobyernong Marcos Jr. Remulla added that the former party list lawmaker had already mapped out an escape plan long before he was publicly identified as a central figure in the multi-billion peso flood control scandal. I agree dito. Nung sinimulan nila ito, nagsimula 2023. So, 3 years, sunod-sunod. Malaking nawala sa atin. So, agree ako dito sa sinasabi ni Secretary John Vic na plinano niya na ito dahil na-foresight niya siguro na later on puputok. Lalo na nung nagsalita, nung nag-resign si BP Sara as DepEd Secretary at nagpayag si BP na 2 tao lang ang kumokontrol sa budget ng Pilipinas, Saldico and Martin Romualdez. Maraming bumatikos kay BP Sara nung sinabi niya ito. Ngayon, sumasang-ayon na ang Marcos government through John Vic Remulla. So, plinano niya na. Kaya yung itong mga informasyon na natatanggap nila, ito na siguro ang resulta ng kanilang confidential intelligence funds. Gumastos. Yun. Kaya namomonitor nila na it is believed na sa Portugal si Saldico, may citizenship na doon, may passport na,
may citizenship na, golden visa daw. So, wais si Saldico. Wais. O ngayon, ang ganda sana, plus factor sa Marcos Jr. administration kung mahuli nila si Saldico, mapakulong, para makasabi sila na, yan na, malaking isda. Yes, malaking isda si Saldico. Ang tanong, nasaan siya? Hanggang kailan nagtatago, tinatawanan ang administrasyong ito na catch me if you can. Paano, General Macañas, kung meron pang mas malaking isda? Kumbaga, si Saldico, si tuna na malaki. Merong balyena pa. Meron pang si Lolong. 3 yan na Lolong mas malalaki yan. Paano kung talagang sila talaga? Ayan Romualdez. Romualdez Saldico masaya. BBM admin na bulaga, lumuluha sa pangyayaring ito. Hala ka, matindi po ito mga kababayan ko. Nag-utos ang Pangulo. Pawin, i-repatriate. Oh, yes, i-repatriate. Kaya lang, kung totoo nga nasa Portugal siya, wala namang extradition treaty between Portugal and the Philippines, paano nila ngayon mapabalik? Diba? Suntok sa buwan. Paano nga General Macañas, mahirap nga hulihin ang taong hindi hinuhuli. Kumbaga ito'y marketing lang. Mamaya budol-budol na naman ito. Anong sinasabi ng komento dito? Check na natin ang mga komento. Huwag kayong maniniwala kay Bonjing, mga sinungaling yan. Si Saldico lang pinatakas nila para kunwari nagtatago para di mabuking. Si Boy Utal, mga ulol na magnanakaw yung 3 studios na yan. Ang pasimuno sa mga nakawan sa gobyerno, sila ang problema ng Pilipinas, mga walang hiya, kapal na mga muka. Kala siguro di sila mabubuking. Matatalino tao ngayon. Ikwento nyo sa pagong Bonjing. Ayan, sabi ni Josephine Padua. Ayan, galit na galit po ang mga tao, mga kababayan ko. Hindi na ako naniniwala dyan, sir. Andito na si Ko, pero hinayaan lang nila umalis. Sabi naman ni Lar Andoyo. Jonathan Galvez, matagal na yan, may testigo. Pero noon, sabi ni Lacson, walang katibayan na sangkot si Martin at hindi daw nagnakaw si Martin. Dipensado ni Lacson si Martin noon, kaya labo yan si Lacson, nilalaro niya ang taong bayan. Si Boy Pasabog. Si Boy... Ang tawag kasi kay Pinky, mga kabayan, Boy Pasabog. Wala namang nahuhuli. Di ba, lalong-lalo dito sa property ni Saldico na binili daw, na malaki daw na malaki daw ang chance na talagang eto, sabi niya dito, mga kababayan, ipakita lang natin. Eto po, ayan, firm link to Martin Romualdez, bot Makati property, Lacson reveals. Ito na naman si Lacson, si Boy Pasabog, na wala namang nahuhuli. Tignan nga natin ang komento dito. Si Boy Pasabog, sabi niya dati, wala akong makita. Wala daw siyang makita Lacson lawmakers seeking to earn from allocable. Si Boy Pasabog ito, mga kababayan. Wala namang nangyayari, Boy Pasabog. Stroman, buying mansions in Forbes. There were a couple more properties in Forbes. One was the house mentioned by Gutesa at 19 Nara Street. Ayan. Ikaw Pinky, sabi ni Zion Isno, doon ka sa Makati,
naghahalughog, sa Forbes Park, meron pala. Ayan o, there were a couple more properties in Forbes. One was the house mentioned by Gutesa at 90 Nara Street. Ayan. Tip of the iceberg. Hand washing time, pointing its other fingers. Sabi ni Victor Pineda. Was he really able to keep away all those things from Marcos without any doubt from the later? Dahil sa due process of law, hindi pwedeng basta-basta mangagaw ang gobyerno kahit gigil ng buong bayan sa batas. Hindi sapat ang chismis, revelation sa hearing, link to, or yung paboritong salitang allegedly. Kailangan munang patunayan sa korte na ill-gotten wealth talaga galing sa nakaw ng gobyerno at may final court decision. Kapag wala ang mga yan, kahit trending na sa Facebook at mainit na sa comment section, sasabihin pa rin ng korte, sorry po, private property pa rin yan. Ibig sabihin, kahit obvious na sa mata ng tao, sa mata ng batas, kulang pa sa requirements, balik ka muna sa next decade. Grabe talaga. Ang sinasabi natin, mga kababayan ko. Sinasabi ni Senator Lacson na walang problema. Magpapatulong tayo sa United Nations dahil meron daw treaty signed by 190 countries, anti-corruption treaty. Magpapatulong. Kung ayaw tumulong ang Portugal, anong magagawa nila? Magpapatulong daw sa Interpol. Ganon din. Anong magagawa ng Interpol kung ang Portugal ayaw tumulong? Kaya it all depends on Portugal kung totoong nandun siya. Si John Vic Rimulya na nagsabi na meron siyang, si Saldico may golden visa. Dahil nag-invest si Saldico ng malaking amount, euros. I don't know how many millions of euros nag-invest. So, as an incentive, mayroon siyang golden visa, mayroon siyang, citizenship. Di, mahirap. Kaya ngayon, alam nilang mahirapan sila kay Saldico, kaya tinatarget na rin si Romualdez. Yan. So, nagsabi na si Ombudsman Boying Rimulya na ang focus ng Ombudsman ay yung role ni Romualdez sa flood control scam na nung una sinasabi niya mahina daw ang ebidensya. Ngayon, biglang nagpatawag ng investigasyon ng Blue Ribbon ni Senator Lacson. Meron na daw testigo na magdidiin kay Romualdez. Pakinggan natin, panoorin natin sa Lunes. Exciting ito. Sana nga totoo na may malakas na testigo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Ayan mga kababayan ko. Yan ang sinasabi natin. Ang sinasabi dito ng mga komento, mga kababayan ko. Ang daming galit, oh. Love and peace, mga kababayan. Puro lahat ay sabi ni Rimulya. Grabe. Plano nilang tatlo yan, Saldico lang, pinatakas sila. Hanggang salita lang sila, General Macañas, nakakaumay na rin dahil wala silang napapakulong. Lately lang, kinu-question ni Boying Celebiste, imbes na imbestigahan ang laman ng Cabral Files. Kaya kapag ganyan ang na-statement niya, damage control na lang, tanga na lang naniniwala sa kanila. Walang kahirap-hirap na nakapagnakaw sa kaban ng bansa dahil kay BBM din na mastermind. Grabe mga komento. Kung may Interpol, madadali sila. Yan kasi isang sulok ng mundo, sir. God bless you more and more. Good job para sa bansa natin, Pilipinas. General Macañas and the Wonders Philippines. Mabuhay kayo. Kayo ang pinakamagaling na vlogger sa balat ng lupa. Grabe naman, sinama pa ako. Saldico, malamang bumisita din sa Dubai. Nagpakita sila ni Utal-Utal Boy. Binenta nila ang gold bars sa Dubai. Ipasok nila sa Bitcoin upang hindi mabawi ng taong bayan.
Ayan po mga kababayan ko. Kaya kung umabot ka sa bidyong ito, maaring komento, totoo kaya na tinitibag na ni Dayunyor itong pinsan niya dahil hindi mahuli-huli si Saldico. Ngayon, si Tamba na ang tinatarget ng admin na ito rin ang sabi ni Pampilo Lacson na naglilink kay Diskaya at marami pang iba. Mga kababayan, ito na ba ang away-away dahil hindi nila matarget si Sara Duterte? Hindi nila ma-impeach, kaya ngayon nagpapabango na sila? Isang like, isang share, at isang subscribe. At i-comment nyo po kung anong bansa kayo nanonood. Kung sa Portugal kayo, magkomento kayo. Mga kababayan, sasabihin nyo na picturean ko si Saldico. Nasa Starbucks, ganon. May kausap. May kausap. Si Yusek Cabral, nag-uusap, nagtatawanan, ganon. Okay? Ito po ang inyong lingkod, The Wonders Philippines. For transparency, for a better democracy. Mabuhay po. Suportahan nyo rin si General Macañas, The General's Viewpoint. Kasi dito tayo kumukuha ng mga balita na nagre-react siya, na nire-react natin. Okay po? Mabuhay po.